Reformer! Carguen! Apunte! Consumatum est! Ang El Filibusterismo ni Jose Rizal ay naglalaman ng maraming mensahe at aral tungkol sa lipunan, politika, relihiyon, at iba pang aspeto ng buhay. Isa sa mga pangunahing mensahe nito ay ang pagtutol sa pang-aapi, kawalang katarungan, at korupsyon sa pamahalaan. Ipinapakita ng nobela ang mga suliranin at paghihirap ng mga Pilipino sa ilalim ng kolonyalismo ng Espanya. Pati na rin ang mga pangarap at pag-asa ng mga ito para sa pagbabago at kalayaan. Ang pagpapahayag ng mga ito ay nagtutulak sa mga mambabasa na mag-isip at mag-aksyon para sa pagbabago at kaunlaran ng lipunan. Sa Kabanata 8 ng El Filibusterismo, ang mensahe ay nagtatapok ng tema sa kasakiman at kawalang katarungan sa lipunan. Ipinapakita dito ang pag-aabuso ng mga taong nasa kapangyarihan at ang mga pagpapahirap sa mga may hirap. Nang magising si Jose, namumugto pa ang kanyang mga mata. Ang unang pumasok sa isip niya ay baka sakaling naghimala na makapagpadala ang birhen ng 250 pisong pantubos ng kanyang ama. Ngunit walang nangyaring himala. Nang mag-uumaga na, nakita ni Jose ang kanyang ingkong na nakaupo sa isang sulok at pinagmamasdan ng kanyang mga kilos. Kinuha niya ang kanyang tampipi at nakangiting lumapit sa matanda upang humalik sa kamay nito. Pagdating po ni Ama, pakisabi nakapasok na ako sa kolehiyo. Ang Panginoon ko ay marunong magsalita ng wikang Kastila at ito ang pinakamurang kolehiyong napasukan ko. Habang nasa daan, napahinto si Jose at nanangis. Mag-isang naiwan si Tandang Selo sa bahay. Pinanood niya ang mga taong nakabihis ng maganda upang magsimba at mamasko. Nang may mga kamag-anak na dumalo kay Tandang Selo, nagulumihanan siya nang hindi siya makabigkas ni isang salita. Walang maibukang pangungusap sa kanyang mga labi, kunding impit na mga ungol lamang. Sa Kabanata 9, ang mensahe ay tungkol sa kahalagaan ng edukasyon at epekto nito sa lipunan. Ipinapakita rito kung paano ang edukasyon ay maaaring maging daan sa pagbabago at pag-angat mula sa kahirapan, pati rin sa pagtutol sa korupsyon at pag-aabuso ng kapangyarihan. Nang makarating sa bayan ng balita ng kasawiang palad ni Tandang Selo, ang ilan ay nahabag at ang iba naman ay nagkilit-balikat. Walang may kasalanan sa pangyayaring iyon at walang masisisi. Nang mabatid ni Hermana Penchang na siyang pinaglilingkuran ni Jose ang nangyari, Pinagdadalan tayo ng Diyos sa mga ganong klaseng kamalasan dahil tayo ay hindi ganun kabanal. Na o kaya may mga kamag-anak tayo na makasalanan na dapat tinuruan natin ang kabanalan. Ngunit hindi natin ginawa. ang tinutukoy ng makasalanang kamag-anak ay si Jose. Akalain ninyo, ang babae pwede na mag-asawa ay hindi pa rin marunong magdasal? Tinuruan ni Hermana Penchang si Jose ng wastong pagdarasal. Pilit ding pinabasa kay Jose ang librong Tandang Basyo Makunat na siyang sinulat ng isang praile. Lumawas sa Maynila si Basilio upang kunin ng kanyang natipong kwalta upang matubos si Jose. Nagsaya ang mga praile dahil sa pagkapanalo nila sa usapin laban kay Cabezang Tales. Sinamantala nila ang pagkakahibag nito upang ipagkaloob sa iba ang lupain nito. Nakalaya si Cabezang Tales sa tulong ng kwaltang naipon ni Jose.
Nang dumating si Cabeza sa kanyang sariling tahanan, nakita niyang iba na ang nagmamay-ari nito at pati na kanyang mga lupain. Napaupo na lamang siya sa piling ng kanyang ama at hindi halos makapagsalita sa buong maghapon. Sa Kabanata 10, ang mensahe ay nagpapakita ng pagkakaisa at pagtutulungan ng mga Pilipino laban sa mga pang-aapi at pang-aabuso ng mga dayuhan at ilang lokal na mga opisyal. Ipinapakita dito ang diwa ng pagtutulungan at pagkakaisa sa harap ng hamon at pagsubok sa lipunan. Nakituloy ang mag-aalahas na si Simon sa bahay ni Cabezang Tales. Sa kabila ng paghihikahos, hindi pa rin nalilimutan ni Cabezang Tales ang kaugaliang Pilipino, kaya't hindi magkandatuto sa pagtanggap sa panauhing dayuhan. Dumating sa bahay ni Cabezang Tales ang mga mamamayan ng San Diego at Chani upang bumili ng alahas kay Simon. Ayaw ninyong marahil na mga lahas na pangkaraniwan o mga buwan lamang. Siya nga po, mga brillante, mga matandang brillante, mga pato sa ulo. Marahil naman at ako'y may mga matatandang alahas. Mayroon po akong mga kwintas na ni Cleopatra, mga sadyang nakuha sa mga piramide, mga singsing ng mga senador at mga ginoong taga-Roma na natagpuan sa mga guho ng Cartago. Pinagdala ni Anime pagkatapos ng labanan sa Canos. Bukod dyan, may dala rin akong mga mahalagang hikaw ng mga babae na taga-Roma. Bawat isa ay pumili ng kanyang-kanyang maibigan. May kumuha ng singsing, may kumuha ng relos, at may kumuha ng agnos. Si Kapitana Tika ay bumili ng agnos. Si Sinang ay isang pares ng hikaw. Si Kapitan Basilio ay isang kairel para sa alperes, isang pares ng hikaw para sa kura, at iba pang bagay sa paghahandog. Nakipagpalitan din si Simon sa mga lumang alahas ng mga taga-baryo. Lahat ay bumili maliban kay Cabezang Tales. Kayo, wala ba kayong pagbibili? Naipagbili na lahat ang mga halahas ng aking anak at ang natitira ay wala ng gaanong halaga. At ang agnos ni Mia Clara, iyan ay agnos na may brilyante at esmeralda. Matapos mahalughog ang maraming kahon ay natagpuan niya ang hiyas. Sinuri ito ng mabuti ni Simon, makailang isara at bukas. Yon nga ang agnos na suot ni Maria Clara noong pista sa San Diego. Ibig ko ang pagkakayari. Magkano niyo po kaya ito yung pagbibili? Nagkamot ng ulo si Cabezang Tales na hindi alam ang gagawin. Naiibigan ko ang agnos na ito. Tatanggapin niyo po ba ang 100 piso o 500 piso? Kung ako'y pagiging tulutan nito, pupunta ako sa bayan upang isang bumi sa aking anak. Babalik ako bago bumili. Kinaumagahan, wala si Cabezang Tales gayon din ang revolver ni Simon. Ang naroon ay ang agnos at sulat ni Cabezang Tales na humihingi ng tawad dahil sa pagnakaw niya ng revolver. Ayon sa sulat, sasama na sa mga tulisan si Cabezang Tales. Noong gabing yon, kumalat sa bayan ang balitang namatay ang praile at tagapangasiwa ng lupa, ang bagong may-ari ng lupain ng Cabezang Tales at ang asawa nito. At sa wakas, natagpuan ko rin ang aking minahal. Sa kabuuan ng mga kabanatang 8, 9, and 10 ng El Filibusterismo ay nagtatampok ng iba't ibang aspeto ng lipunang Pilipino noong panahon ng kolonyalismo at kawalang kadarungan. Ang mensahe ng mga kabanatang ito ay naglalayo magpahayag ng pang-aapi, kawalang katarungan, at kahirapan na nararanasan ng mga Pilipino sa ilalim ng pamumuno ng mga dayuhan at ang ilang lokal na mga opisyal. Ang mga kabanatang ito rin ay nagpapakita ng mga pangarap at pag-asa ng mga Pilipino na magkaroon ng pagbabago at pag-angat mula sa kanilang kalagayan sa pamamagitan ng edukasyon, pagkakaisa, at pagtutulungan laban sa mga suliranin ng lipunan.
Nagising. Father! Go. Tingin lang. Tingin. Go. O, ika, kabesad tat. Hindi, join na po yung 50 pesos. Okay, go. Ba't hindi ka marunong magbasa? Mag-aasawa ka? Bakit hindi ka marunong magbasa? Tingnan mo yung itsura mo. Mag-aasawa ka na ganyan? Nabalitaan ko, lagi ka raw tulala. Tinitib mong Lakad. Opo. Lapit. Tingin sa ama. Wait lang. Go. Naipagbili na lahat ang mga halahas ng aking anak at ang natitira ay wala ng gaanong halaga. Simplehan lang natin.